Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang ibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Ito ang naging panawagan ng marami sa ating mga kababayan at ito'y dahil sa billion drug haul na nabuksan sa Maynila. At di umano'y matataas na opisyales ang sangkot dito. Pero bago ang lahat mga kabanat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan. At huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kabanat, tila naging mainit nga sa mata ng ating mga kababayan ang nangyaring cover-up di umano sa 6.7 billion shabu haul sa Maynila na kinasasangkutan ng matataas na opisyales ng PNP. Ating matatandaan noon, ibinunyag ni Pangulong Marcos na sa mga pagpupulong niya kay dating Pangulong Duterte bago ang butuhan noon, hiniling sa kanya ng papalabas na Pangulo na unahin ang pagtugon sa problema sa droga sa bansa sa kanyang sariling paraan. At minsan nga sa isang panayam kay Pangulong Bongbong Marcos, gusto niyang maging anti-drug war czar si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at para ipagpatuloy ang anti-illegal drug campaign ng gobyerno. Ngunit wala pa namang nangyayaring legal na usapin ng Malacanang. Ngunit ito ang naging pahayag noon ni Pangulong Bongbong Marcos na pamunuan sana ni dating Rodrigo Roa Duterte ang anti-drug campaign kung nanaisin nito. At ngayon, sa nangyayaring pagdinig sa Senado sa 6.7 billion shabu haul sa Maynila na kinasasangkutan ng matataas na opisyalis ng PNP, sa pagdinig nga ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug, ay itinaas ni Senator Bongo ang ideya ng posibleng magtrabaho si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasalukuyang administrasyon bilang anti-drug czar. Ayon nga kay Senator Bongo, kung sakasakali lang, prerogative naman yan ng presidente, appointing authority. Kung sakasakali lang, makakatulong ba kung itatalagang drug czar si dating Pangulong Duterte? Ito ang kanyang naging tanong kay PNP Chief Acorda sa pagdinig ng committee sa multi-bilyong pisong drug haul na nasamsam sa Maynila. Ang tanong na ito ay itinaas si Senator Bongo matapos magpahayag ng pagkabahala na baka masasayang ang pagsisikap ng administrasyong Duterte na isinaalang-alang ang di umano'y pagkakasangkot ng ilang pulis sa pag-recycle ng mga nakumpiskang droga dahil isang malaking problema sa integridad ng mga kapulisan. Kaya panawagan tuloy ng taong bayan, ibalik si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil isang malaking tulong ang husay at galing niya sa pamumuno. Kaya ibalik ang kamay na bakal. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kailangan talaga si tatay sa administrasyon ngayon. Agree kaming maging drug czar siya nung wala na siya sa government. Yan na naman, mga may ranggo pa involved. Kung maawalang si tatay sa future ng mga Pilipino, makikialam siya. Siya lang kasi ang matapang magpatupad ng batas. Kaya tay, payag na kayo.
tulungan niyo po si PBBM. Ang laki talaga ng pagmamahal at malasakit ng dating Pangulong Duterte sa mamamayan at sa bansa. Kahit itaya niya ang buhay niya, maprotektahan lang ang mamamayan at ang bansa. God bless ex-President Duterte. Please Sir BBM, tingin niyo na po ang panawagan ng mga Pilipino. Pakiusap po, bigyan niyo ulit ng pagkakataon na maging safe ang kapaligiran ng bansang Pilipinas, na maging safe ang aming kaanak at kapwa Pilipino na uuwi ng gabi at safe na mamasyal sa mga lugar natin. Tingin niyo po ang hinaing ng sambayanan. Ibalik niyo na po ang kamay na bakal na tutulong sa inyo na sugpuin ng mga loko-loko sa lipunan. Please let our Tatay FPRRD have the power to eliminate this stupid squalag in the PNP and other criminal person in the society. Thank you po Sir Press BBM. Sana magkaroon ng signature campaign, umabot ng 1 million mahigit para makaupo sa pamahalaan ni PBBM para sugpuin ni FPRRD ang mga drug syndicate na yan, lalo na't police general ang mga nai-involve ngayon. Lalong mahirap ang Pilipinas pag may mga drug o drug dealer, lalo na yung mga general pa ang drug lord o isang mataas na posisyon sa Pilipinas. Huwag hayaan na maging kawawang mga Pilipino at maging minamaliit tayo sa ibang bansa. Mabuhay Pres Duterte, ikaw lang ang inihintay ng bayan para magsintino mga pulis. Karapat-dapat lang po kayo dyan sa pwesto ninyo. Gawin po ninyo ang lahat para sa ikatatahimik ng bansa. Kayo lang po ang pag-asa namin. God bless po. End quote. Tumingin kayo sa akin. Sampalin ko putong ino. Tumingin kayo sa akin. Dito sa mata ko. Look at me. Alam mo, hindi ko maintindihan kung kayong mga kriminal nakapasok sa pulis. Alam mo, sana ang pulis maganda ang reputasyon. They have improved on their image a lot. Tumaas na yung respeto ng taong bayan sa ating mga pulis. Kayo yung ang salot ng kung ano, hindi maintindihan kung putang ina anong alam mo, sa totoo lang, prangkahan ko ngayon ang buong Pilipinas. Pag ganun kayo ng ganun, putang ina, papatayin ko talaga kayo. Masiguro ninyo yan. Wala na akong magawa sa inyo, mga ulol kayo. Kung hindi I will review your cases. Kayong may mga kasalanan na sindikato sa droga, sindikato sa korupsyon, meron akong special unit, habang buhay bantayan kayo. At pag nagkamali kayo ng konti, sabihin ko, patayin kayo. Bakit kayo pumasok sa pulis? Anong nakain ninyo na itong pulis para lang ito sa mga taong may pagmamahal sa bayan at gusto makapagsilbi sa kapwa-tao nila? Bakit kayo napasok dito, mga animal kayo? Para naman kayong putang ina, mga aso na eh. Ano, totoo lang, mabuti lang marami tao, may opisyal dito ninyo. Kanina ko pa pinagpapalo ng kayong doon sa may kaso, wag na kayong mag-bail. Wag ninyo akong sisihin. Wag na kayong magkansa, magtiis kayo dyan sa loob. Mas safer ang Pilipinas kung nasa loob kayo. O kung hindi, patay kayo. Ang sunod ko sabi noon, sabi ko itong mga kriminal, sunod kayong mga pulis na kriminal. Hindi lang nyo sinisira yung pulis. It's a government institution, an organ of government important to maintain law and order. Kayo naman ang putang ina Ako nagwa-warning lang sa inyo. Hindi ako nagwa-warning na para pantakot. Nagwa-warning ako para gawin ko. Yan ang totoo. Wala na yung pantakot. Alam ko hindi kayo matakot. May baril kayo, mag-hold up kayo, mag-kidnap kayo, patayin pa ninyo.
At sinabi pa ngayon sa akin, sabi ng hepe ninyo, may lumutang na naman na patay. Gusto talaga ninyo subukan? O pues, ibigay ko sa inyo. At para naman sa kalaman ng taong bayan, ganon talaga ang gawin ko. Ganon talaga ang gawin ko. Let's say kayo. Yan ang usapan. Wala tayong sisiyan. Kagaya rin sa mga droga, sinabi ko na sa inyo. Ano pa naman yung putang ina hindi pa ninyo maintindihan? Tapos, pag namatay kayo, maraming reklamo. Kasi ano, kay due process, kay wala. Samantala kayo naman ang lumalaban. At lumalaban talaga kayo, pati kapwa ninyo polis, pinapatay ninyo dahil ayaw ninyong mahuli. Kagaya rin yung mga mayor, pinapatay sarili nilang polis, yung pa ang matapang ngayong mga, kunwari yung mga pamilya, due process, kainin mo yung due process mo. Wala kayong silbi para sa akin, salot kayo sa lipunan. Winawarningan ko kayo, kayong mga pamilya na kikinig ngayon, nandito itong mga putang inang, mga asawa ninyo, kapatid, anak. Huwag tayong magsisiyan. Pag nangamatay itong mga putang ina to, huwag kayong pumunta sa amin at magsisigaw kayo ng human rights, due process. Pinawarningan ko na kayo eh. Ayaw ninyong maniwala may kasalanan itong mga putang ina to, di kausapin ninyo kung ano ang totoo. Wala pa ko gawin, inutil itong Pilipinas. Pati kayo sumasali. Kayo nga nang inaasahan ko. Paano tayo manalo dito sa kalaban natin mga NPA? Eh kung kayo mismo putang ina, ginagawa ninyo yung ginagawa nila. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.